Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Yung non-technical, halimbawa po yung meter ng Meralco nasira. O kaya po yung accountant niya, nagkamali po siya ng pagkukost ng billing, nawalan po ngayon ng Meralco, nagkamali, babayaran po ng ano yun ng consumer. Isipin niyo, kasalanan ba ng consumer na nasira po yung meter reader? Hindi naman po nagkukumpuni yung may-ari ng Metro. Ang Meralco po may-ari nito Nagkamali po ang kwenta ng accountant. Ipapasa po yung pagkakamali dun sa consumer. Kanina po binanggit ni Atty. Ballas, yung sa technical naman, these are inherent factors. Malinaw po yun Hindi nyo maiaalis na sa pagdudulot nyo ng kuryente talagang merong mawawala. Katulad po ng nagdi-deliver ng yelo. Mula sa planta hanggang doon sa kaduluduluhan paglalagyan ng yelo, may matutunaw po doon. Kilala po nung nagninegosyo na merong risk talaga doon. Talagang malulusaw yon. Sa makatwid, yung binili niya sa planta, hindi yung mismong volume na yon. Merong 10% na mawawala doon dahil sa nalusaw yung yelo. Ganon din po yung Meralco Magmula sa generation, transmission, distribution, meron kayong density load, meron kayong delivery voltage. Inherent po yun Anong ibig sabihin ng inherent? Yun po ay talagang natural na factors sa inyong industry. Ngayon, kung yun naman ay talaga, kilala naman ninyo talaga yun. Hindi naman nyo talaga pwedeng pigilan yun. Huwag po nating ipababalikat sa taong bayan. Yun po yung pinag-uusapan natin dito Kanina po narinig ko si Chairperson Agnes de Banadera at in-insinuate na po niya sa amin kasi po yan ay nasa batas. Kami po kasing nandito ngayon, nag-uusap-usap pa kanina, paano kaya kung magpasa na po kami ng batas, sisimulan po namin panukalang batas, tanggalin na po namin yung cap dun sa recoverable rate ng system loss. Tanggalin na po natin ang system loss para wala na tayong pinagtatalunan dito. Wala nang babayaran na system loss. Ito po ang pinakamadali talagang gawin. Ang pinakamaganda pong solusyon, makakatulong tayo sa taong bayan, wag na po nating pagtalunan dito kung ano yung technical at saka non-technical, tanggalin na po natin doon sa EPIRA. Tapos na po ang labanan. Tapos na ang debate. Kasi hanggang ngayon po hindi nyo ma-justify. Bakit po nagkamali ang accountant ninyo? Nasira yung metro ninyo? Bakit nyo pababalikat sa taong bayan yun? Kahit na po magdebate tayo ng buong maghapon dito, hindi nyo mapangangatwiranan na yung po'y kailangang balikatin ng taong bayan. Ang kuryente po ay kuryente. Natural pong merong mawawala. Ang isang nagninegosyo po, meron talagang panganib. Wala pong nagnegosyo na 100% po ang kita. Hindi po. Meron pong mawawala, merong hindi. Talagang ganun po yung nature ng negosyo. Kahit saan po kayo pumuntang daigdig, walang negosyo na walang loss, na walang risk. Yun po'y kwentado yung risk na yun. Ngayon, para hindi na po na... Ang totoo nito, Mr. Chair, alam nyo, yung pinag-uusapan nating system loss, 5% lang ito kung gagamitin natin itong aking bill na sinasabi sa inyo, 5% lang. Alin po ang mas malaki na pinanggagalingan ng pinagbabayaran ng isang consumer? Yun pong transmission. Transmission is 61%. Yung distribution, 29%. Yun po yung Meralco. Mr. Chair, ang pinakamalaking pinagkukunan po ng bayarin ng isang consumer, ito po. Binayaran natin ang transmission, 61%. Bakit po yung tax sa gobyerno, ang magbabayad pa po ay yung consumer? Binayaran ko po yung transmission cost sa inyo. Kayo po ang collecting agent. Binalik nyo sa Transco. Binalik po nyo sa NGCP. Yung 61% binigay po nyo sa power plant. Bakit po yung tax? Bakit po yung tao magbabayad? Ba't hindi po yung power generator? Ba't hindi po yung transmission? Meron po kayong distribution charge. Binayaran po namin ang distribution charge. Kaya nga sa total, palagay mo 10,000 pesos. Yung 29% po nun, distribution cost. Pero merong tax po yun, corresponding to that distribution charge, ang magbabayad po.
ang magbabayad po yung consumer. Napakarami pong dapat na natingnan dito. Yung nawawala po tayo sa diskusyon sapagkat nalilimita lamang tayo sa system loss. Maliit po yung system loss. Madam ERC, ito po yung dapat nating tingnang mabuti. Yung tax po na napupunta sa gobyerno, kaya po ba ninyong ipaliwanag bakit po yung generation tax, bakit po yung consumer ang magbabayad, bakit hindi po yung generation company? Yung transmission tax, bakit po yung consumer ang magbabayad, bakit hindi po yung NGCP? Yun pong distribution tax na nandun po sa billing, bakit hindi po ang Meralco ang magbayad, bakit po yung consumer? Meron po ba kayong ready na sagot? Wala. Hindi po ninyo masasagot yun. Kaya wag po tayong masyadong magpalito-lito doon sa system loss. Maliit lang po yun eh. Wala na po debate doon. Tanggalin na lang po namin ni Kong Boying Remulla. Kong Boying, tanggalin na lang natin doon sa EPIRA yung system loss. Tapos na. Dapat sana. Diba? Inefficiency kasi yun eh. Binabayaran natin ganun. inefficiency eh. Pagkatapos yung sinasabi nating tax, hindi po nila maipaliwanag. Totoo po yun eh. Mali po yun eh. Hindi dapat pong binabayaran ng consumer yung tax po ng distribution, yung tax po ng transmission, lalong-lalo na po yung tax ng generation. Bakit po? Bakit po binalikat ng taong bayan yun? Hindi ko po sinasabi na dapat mawalan ng tax ang gobyerno. Kailangan po talaga ng ating gobyerno ang tax. Yung buhay po ng ating pamahalaan nakasalalay po sa buwis. Pero tingnan po natin ang panggagalingan kung sino magbabayad. Bakit po ipinabalikat ninyo lahat sa taong bayan? Ba't hindi po nagbabayad ng distribution tax ang Meralco? Ba't hindi nagbabayad ng generation tax yung mga power generations na yan? Bakit po yung distribution ay yung transmission? Ba't hindi po silang magbayad ng tax? Napakalaki po ng distribution ito. 61% transmission generation, 29% distribution, 13% transmission. Yun lamang po ang mawala. Masaya na po ang taong bayan. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Mr. Chair. Deputy Speaker Marcoleta. Yes, Deputy Chair. Speaker Einstein Yes, Fernandez. Mr. Chairman, kanina binabanggit mo kanina kung bakit parang yung temporary solution lamang ang binibigay ng Meralco, no? At we appreciate yung gesture ng ating pong Meralco sa kanilang pag-waive, tapos yung mga refund. Pero alam niyo, noong nakarang hearing, hindi naman natin napag-usapan po natin yung mga dahilan kung bakit talaga patuloy na pagtaas. Bigyan natin ng permanent solution. At kung pwede natin mapakiusapan ng Meralco, na sana naman yung ating pinakikiusap tungkol doon sa weighted average cost of capital, yung WACC, na kung saan ito yung dahilan kung bakit tumaas ang profit ng Meralco, ay atin po talagang tunay na mababa. Kasi nga, nung nakaraang hearing, no, tinanong natin ang ERC at sinabi nila na ang weighted average cost of capital is 14.97. At sa 14.97 na ang komputasyon nila ay binase nila noong 2009. ERC, bakit ang tanong ko sa ERC, okay, ang last computation nyo ng WACC is 2010. Tama? ERC. May I call our Commissioner Digal to start to do the explanation on this. Sige po. Yes. Okay. So, okay, pakisagot lamang po kung tama yung sinabi nung last hearing na 14.97% yung WACC na nilagay natin nung panahon ng 2010 at ginamit natin to sa third regulatory period, yung 2011 to 2015. Opo, Chair, Your Honor. Tama yun, di ba? Yun ang sabi nyo. At sa Meralco naman, tatanong ko lang sa Meralco, bago ba dumating yung tinatawag nating fourth regulatory period, nagsubmit ba kayo ng mga issues paper, lahat ng mga dokumento nyo, financial statement, like for example, OPEX, CAPEX, yung total generation ng energy sales nyo, isinabit ba natin to sa ERC? Meralco? Meralco. Bago po mag-fourth regulatory period, yes po, nasabit po lahat ng hiningi sa amin ng Energy Regulatory. At nung
dapat supposedly meron tayong susunod na fifth regulatory period nung 2019 hanggang 2023, yung computation ng inyong tamang profit, nag-submit din kayo noong 2017. Is that correct, Mr. Chairman? Meralco? Sir, yung for the fifth regulatory period, Pinagsama na. wala pa kong lumalabas na rules, na final rules from the ERC. Kaya po, wala pa po kaming... Meron na tayong disaster rules for setting the distribution wheeling rates for 2019 and 2019 to 2023. Yung fourth and fifth regulatory, pinagsama na yan. Kumbaga, yung reset, no? Mula 2015 to 2023, pinagsama na yan, Mr. Chairman. So, Mr. ngayon, Mr. Chairman, okay. Clarification lang. Yes, Can I ask, Congressman Remulla. you mentioned, Congressman Fernandez, itong WACC, Yes. weighted average cost of capital, is almost 15%. Yes, 14.97. Ito ba yung nagko-constitute ng distribution charge ng Meralco? Yes. Kalahati na distribution charge pumapasok sa weighted average cost of capital? Yung 14.97, siya ang basihan kung ano yung actual na profit na kikitain ng Meralco. At yun na nga, ikukwento ko sana kung anong pinagbabasihan nila. Tatanong ko sana kung anong pinagbabasihan nila. Dahil ang pinagbabasihan dito, ito yung pinag-usapan natin na nakaraan, yung risk-free rate ng bansa, yung market risk premium. Pero ano yan, no? Meron tayo kasing generation charge na 30%, 30%, more or less. Ang kalahati niyan is WACC? Or are we talking about No, different kasi things? separate yun sa distribution, saka separate yun sa generation, Mr. Chairman.